Ito ang One Piece Episode 1152. Ihanda mo na ang sarili mo, dahil sobrang wild ng mangyayari. Grabe, today's episode ay wild talaga. Si Atlas handang mag-alay ng buhay para protektahan ang crew, at si Bonnie, finally, nagkaroon ng big moment, binibigyan ng solid blow si Saturn habang todo hype si Luffy. Iba ang tama nito, kaya umanda ka. Nagfa-flashback muna tayo, mga 2 dekada at kalahati bago pa maging Ice and Fire Wasteland ang Punk Hazard. Si Vegapunk, busy sa lab niya. Nang dumating si Professor Clover na may matinding pakay. Halos nakaluhod na siyang nagmamakaawa na samahan siya ni Vegapunk sa pag-aaral tungkol sa Void Century. Hindi nagbibigay si Clover, sabi niya, hindi pwedeng habang buhay nakatago ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Pero ayaw pumayag ni Vegapunk. Sabi niya diretso, empleyado na ako ng world government. Kahit anong may kinalaman sa Forbidden Era, kapalit niyan ay kamatayan. Hindi ko kaya i-risk yun. Patuloy pa rin si Clover. At doon na niya binagsak ang bomba, ang tunay niyang pangalan, Clive D. Clover. Ang kuya niya, na may D din, pinatay mismo sa harap niya, dahil lang sa letrang yun sa pangalan. Gulantang si Vegapunk. Ikinwento ni Clover na noong araw, nagsinungaling siya at sinabi niyang kaibigan lang ang kapatid niya para hindi siya bitihin. Lumayo na si Vegapunk, sinasabing kalimutan na niya ang usapan. Hindi pa rin siya sasama, pero hinihiling niyang manatiling ligtas si Clover. Pero hindi napigil si Clover, tumayo siya at sumigaw. Sabi niya, humihingi ng pansin ang nakaraan. Kapag nabasag ng mga iskolar ng Ohara ang katotohanan, wala ka ng lusot para umiwas, Vegapunk. Fast forward 4 years, 22 years before present time. Tinamaan ng Buster Call ang Ohara. Total annihilation. Nakaupo si Vegapunk, nagpo-process na patay na ang kaibigan niya, habang nakatingin sa unang bounty poster ni Robin. Lumipas ang ilang buwan at nagpunta siya sa natitirang guho ng Ohara. Naluha si Vegapunk, tinatanong ang sarili kung sulit ba ang pag-alaga sa katotohanang kapalit ang lahat. Tingin niya baliw ang lahat ng nagtatangkang galawin ng Forbidden History matapos ang nangyaring yun. Pero doon, sa sandaling yun, nagpa siya ang pinakamatalinong tao sa mundo na makialam. Hindi nasayang ang sakripisyo ni Clover, yun ang nagtanim ng binhi ng broadcast na ito. Balik tayo sa present. Biglang bumalik ang signal. Inuulit ni Vegapunk ang eksaktong sinabi ni Clover, ang nakaraan ay nagsasalita, at nais nitong marinig. Sabi niya, sa bawat kasaysayan, ang panalo ang sumusulat ng libro, at binubura ang tunay na kwento ng talo. Ipinakita ang iba't ibang tao sa buong mundo, sina Zeph at Patty, mga alipin na nakakulong, at si Robin na hindi na napigil ang umiyak. Sabi ni Vegapunk, lilito ang nakalibing na katotohanan kapag may mga taong handang dalhin ang bigat nito, ayaw hayaang mawala. At ginagawa niya yun ngayon, ipinapakalat sa buong mundo ang ipinagbabawal na kaalaman. Ngayon, kinukumpirma ni Vegapunk sa buong mundo na tama ang Ohara, at may saysay ang pag-aalay nila. Sa Labu Face Stratum, naiinip na si Zoro, kailangan nilang gumalaw dahil anytime aatake ulit si Nasjuro. Pero sabi ni Lilith, hindi sila makaalis, maliit ang flight range ng Sunny, at pag sinagi sila ng skeletal horse na Elder, crash sila diretso. Bigla-bigla, dumating si Atlas at diretsyong sinapak si Lilith. Nabigla sina Zoro, Usopp, at Chopper, bakit niya sinaktan sariling kapatid. Samantala, nagre-report kay Vice Admiral Hound ang mga marino, may higanteng ahas, dambuhalang baboy, nagliliyab na ibon, at ngayon robot, sabay-sabay nagre-rampage sa isla. Nakakita si Luffy ng robot mula sa junkyard ni Vegapunk at sobrang na-excite. Nagsalita ang robot, tinawag si Luffy na Joy Boy, masaya raw siya na nagkita silang muli. Nalito si Luffy, tumingin pa sa likod niya. Sabi ng robot, bumalik siya tulad ng dati, ang kalaban ni Joy Boy ay kalaban niya. Handang lumaban ulit. Para kay Luffy, astig lang kasi may robot na nagsasalita. Sa kabilang banda, nagwawala si War Fury, gusto niyang burahin lahat ng kaaway. Excited ang mga higanti sa pag-alis. Tinanong ni Brogy si Luffy kung kanya ba yung robot. Hindi raw, sabi ni Luffy, Joy Boy ang hinahanap nito. At wala siyang idea kung sino yun. Ang weird pa, hindi raw narinig ng mga higanti ang mga sinasabi ng robot. Sa baba, kahit pagod na si Bonnie, nakaapekto pa rin ang powers niya kay Vice Admiral Bluegrass.
Sa ibang bahagi, umaatake na si Saturn. Inutos niyang tapusin sila ni Jupiter. Tumalon siya mula sa likod ni Jupiter at lumapag mismo sa barko ng mga higanti. Target niya agad sina Bonnie at Kuma. Si Atlas may ginawa, may maririnig na snap, sabay harap sa Straw Hats. Nagdesisyon na siya. Pinagkakatiwala niya si Lilith sa kanila. Iniutos niyang i-launch ang ship, siya nang bahala na siguraduhing makarating sila ng ligtas. Nag-report si York sa Elder, si Lilith disconnected na sa Punk Records. Iisa na lang target, si Atlas. Sinabi ni Nami kay Zoro na buhatin si Lilith papasok. Paparating na si Nasjuro. Tumakbo si Atlas papunta sa Skeletal Horse Elder. Si Jinbei, walang alinlangan, kinontrol ang helm. Si Brook agad sinimulan ng launch sequence. Sa ilang segundo, nagharap si Atlas at Nasjuro. Naputol ang buong braso niya, pero tumuloy pa rin. Inakap niya ang leg nito gamit ang natitirang kamay at buong lakas itinulak palayo, nagbubukas ng daan para sa Sunny. Habang nahuhulog pababa ang Thousand Sunny, sumigaw si Zoro na humanda sila, malakas ang impact. Kinakabahan ang lahat kung mabubuhay pa ba sila. Samantala, hinarap ulit ni Atlas si Nasjuro. Tinanong siya nito kung plano ba niyang magsakripisyo. Ngumiti si Atlas. Tumutulong lang. At saka siya sumabog, binigyan ng sapat na momentum ang Straw Hats para makalabas sa open sea. Naiyak sina Chopper at Usopp, iniligtas sila ni Atlas. Sa dulo, sinabi ni Vegapunk na nilakbay ni Gold D. Roger ang buong mundo at narinig ang bawat nawalang bahagi ng kasaysayan. Si York, nudge celebrate, akala niya patay na lahat ng iba pang Vegapunk. Nagsisimula ng mag-regenerate si Nasjuro mula sa pagsabog. Alam ni Saturn na kailangan pa rin patahimikin si Stella. Sina Mercury at Jupiter nag-uusap na, sabay planong tapusin na ang lahat ng tuluyan. Si Emak naman, umaamin na daan-daang taon ng kalawang ang Some-Ire sa sistema niya, pero naniniwala siyang ito ang mismong sandaling sinabi ni Joy Boy noon. Hindi niya alam kung maa-activate pa niya ito, pero sana nga, dahil mukhang ito lang ang may kakayahang manakit sa mga Elder. Vegapunk explains na tiyak niyang nakuha ni na Roger at ng buong crew ang tunay at kumpletong kasaysayan. Naniniwala siyang lahat ng nakikinig ngayon ay nakakarating sa parehong conclusion. Umaasa siyang maiintindihan nila ang magiging desisyon ng mundo pagkatapos nito. Biglang bumagsak si Saturn sa higanteng barko, at agad nagbabala si Luffy tungkol sa makamandag nitong mga paa. Tinaas ng lahat ang shield, naghanda para sa atake. Umambas si Luffy ng napakalakas na suntok, pero napatigil siya nang makita si Bonnie sa ibaba. Hirap na hirap panatilihin ang partial Nika form. Nag-iba ang mukha niya, at bago pa tamaan si Bonnie, sumalubong si Luffy kay Saturn gamit ang hockey-coated punch. Ginamit ni Bonnie ang opening na yun. Tumalon siya paitaas, sinugod si Saturn, at literal na napa-off guard siya. Mula sa itsura ni Saturn, halatang galit na galit siyang nakikita si Bonnie sa ganitong anyo. Habang hinihingal si Bonnie, hindi siya sumusuko. Bumalik ang ngiti ni Luffy, sabay cheer sa kanya. Bigla namang nag-drop si Vegapunk ng isa pang earth-shattering announcement, paparating na ang Awakening Day. At pagdating nito, lahat, as in lahat, ng sikreto ng Void Century ay sabay-sabay na mabubunyag. Hindi pa unti-unti, hindi pa isa-isa, isang bugso. Isang bagsak, kita natin ang buong mundo nagre-react, mula kay Princess Shirahoshi sa Fishman Island hanggang kay Princess Vivi sa Alabasta. Pinapaliwanag ni Vegapunk na buhay pa ang ancient weapons na may kakayahang magpalubog ng buong kontinente. Sabay dagdag niya na hanggang ngayon, kaya pa rin ang mga sandatang yun gumawa ng sakuna. Sinasabi rin ni Vegapunk kung paanong mga taong ipinanganak na may bihirang dugo ang pinag-uusig at pinapatay dahil sa mga lihim na nakatago sa kasaysayan. Sa likod ng mga higanti, nakatingin lang si Kuma, parang isang anino. Sa kabilang banda, tumutugtog sa isip ni Marco ang kwento ni Whitebeard tungkol sa Divine Kingdom kung saan nakatayo ngayon ang Meriajoy, malamang homeland ng Lunarians. Si King naman, tahimik na nagre-reflect, alam niyang ang simpleng impormasyon tungkol sa Lunarians ay may halagang 100 million berries. Si Pudding naman, nasa kulungan ni Blackbeard, iniisip ang misteryo ng kanyang three-eyed tribe. Balik sa barko, huminga ng malalim si Bonnie, handa na sa counter-attack. Tinaasan siya ng kilay ni Saturn, minamaliit siyang ginagaya lang daw ang Nika form nang walang nalalaman. Pero hindi interesado si Luffy sa monologue niya.
Walang kwenta naman daw yung sinasabi ng kalaban kung wala namang big reveal. Hinarang ni Luffy ang isa pang atake para protektahan si Bonnie. Lalong nag-alab ang galit ni Saturn, at lalo ring lumaki ang ngiti ni Luffy. Kasabay nito, dumadaloy sa isip ni Bonnie ang lahat ng alaala ni Kuma, lalo na ang mga salita ni Saturn noon. Ang mga Buccaneer, karapat-dapat lang sa kamatayan o pagkaalipin. Tadhana ang pumili ng kapalaran nila. Kinamumuhian ni Bonnie si Saturn sa bawat sakit na ibinigay niya sa pamilya niya. Sa bawat eksperimento na pinagdaanan ng nanay niya. Sa bawat paghihirap na pinapasan pa rin hanggang ngayon. Tumanggi siyang tawagin itong Diyos dahil alam niya, may totoong Diyos sa mundong ito, at hindi siya yun. Sumulpot ang alaala ng sanggol na si Bonnie, sumasayaw kasama ang nanay niya, naglalaro ng Nika Shuffle kasama si Kuma. Isang pamilya na kahit saglit lang, tunay na masaya. Gusto lang ni Bonnie noon, makasama ang tatlo ng mas matagal. Pero hindi iyon nangyari. Sa kabila ng lahat ng sakit at taon na nag-iisa, nagpatuloy siya, dahil mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Balik sa kasalukuyan, nakapwesto na si Luffy sa likod ni Bonnie. Inatake ni Saturn, pero sinalo ni Luffy gamit ang Haki-infused punch. Ngayon, pareho na silang handa. Sabay silang umatake. Sina Luffy at Bonnie, isang napakalakas na suntok sa gitna mula kay Bonnie, sinabayan ng multiple angle barrage mula kay Luffy. Sumabog ang impact, at si Saint Saturn, wasak, butas-butas, halos di na makilala. Tumilapon siya pabagsak, diretso sa dagat. At si Bonnie, sa wakas, nakabawi sa halimaw na some-ire sa pamilya niya. At doon nag-end ang episode. At dito nagtatapos ang One Piece episode 1152. Mas titindi pa ang susunod na laban, kaya huwag bibitaw. Kita-kits sa next round.